Gawa naman tayo ng paborito naming dessert, ang banoffee pie. Tamang-tama at Christmas na bukas at pwede nyo pa nga itong ihabol sa handaan. Dahil sobrang dali lang naman gawin at super dali lang din mahanap ng ingredients. So dito, magdudurog lang kami ng digestives. Diyan sa Pinas, ang alternative yung Graham crackers. At syempre, mag-help na nga daw si Charlie and Chino sa pagdurog nitong aming crackers. Pero dyan sa atin, di ba, merong nabibili na crush na Grahams. So, kailangan durog na durog talaga. And then, nilipat na namin to sa isang bowl. By the way, ang magtuturo nga pala sa atin ng recipe ang daddy ng twins. After malipat sa bowl, magtutunaw naman siya dito ng butter. And wala nga palang measurements to. Tansya-tansya na lang kasi ilang beses na naman niya itong nagawa. So, yung na-melt na butter, ihahalo lang natin dito sa nadurog na crackers. Pati nga din itong si Charlie ay nakihalo na din. O, diba? Excited na ang bata sa aming banoffee pie. So, pagkalagay ng butter, dapat ganito yung magiging itsura niya. So, enough lang para mag-coat yung mga crackers. And i-mix nyo lang din mabuti. After nyan, ililipat na natin siya dito. And dito na nga natin i-mold itong ating banoffee pie. Spread lang natin tong pinagsamang butter and crackers. And kailangan natin tong dikdikin. So, ito kasi yung magiging base ng ating pie. Tinikman ko din yung ginamit naming crackers kung kalasa ba talaga ng Grahams. And yes, hindi naman nalalayo yung lasa kasi Grahams din naman yung ginamit namin before sa Pilipinas. Nilagay nga pala muna namin to sa fridge for 1 hour. Habang ang twins, tingnan nyo naman, busy dito. Excited na talaga sila for Christmas. At hinahanap nga nila yung mga dinosaurs nilang sinabi. After an hour, chinek na ulit namin yung aming base. At ito nga at matigas na siya, so pwede na tayo maglagay nitong caramel. So ito naman dyan sa atin is yung yema or yung condensed milk na pinakuluan. So same lang silang dalawa at yun nga yung pwede nyong magamit. Isang lata lang din yung nilagay namin dito. And enough na yan para dito sa ating pie. Next naman, kailangan lang din natin to ulit na spread. So kailangan lang talagang pantayan kasi parang ito yung magiging filling. Nilagay ulit namin to sa fridge for 30 minutes. And syempre ako dito taga-saed kasi sayang. And in fairness, masarap din tong yema nila dito, hindi masyadong matamis. Next naman na gagawin natin is yung cream. So dito, gumagamit kami ng double cream. Kapag dyan naman sa Pilipinas, is pwede kayong gumamit ng Nestle cream. Kailangan lang natin magantay na mag-thick siya. And then, nag-add lang kami dito ng white sugar tsaka ng vanilla. So, itong mga to, depende na lang sa panlasa nyo. Napansin ko kasi dito, hindi sila masyadong mahilig sa sobrang tamis. So, sakto lang talaga yung nilalagay nila. And pwede nyo naman tikman kung pasok na ba sa panlasa nyo. And syempre, kapag tingin nyo kulang, pwede pa kayong mag-add ulit ng sugar. Nung okay na yung cream, kumuha naman kami dito ng banana. And ito yung malalaking saging, pero siguro naman kahit anong saging pwede nyong gamitin. Ang twins, tingnan nyo mukhang naiinip na dito pag-aantay. Napagod na din siguro silang dalawa kakalaro. After ma-slice ng banana ng maninipis, ilalagay naman natin dito sa ibabaw ng yema. And kailangan lang ulit natin tong punuin. Mas masarap dito yung medyo hinog na saging. And kung gusto nyo naman na mas maraming banana, pwede naman kayong mag-add pa. Anyway, dito, i-add na natin itong cream. So, pupunuin lang natin hanggang dun sa ibabaw nitong ating molder. And madali na to kasi papantayin na lang naman. And buti na lang din, saktong-sakto yung mga ginawa naming ingredients. For the toppings, kumuha kami dito ng chocolate. Or pwede din naman kung anong gusto nyong ilagay. Pwede din kasi yung mga Oreos. Pero ito lang yung available dito, kaya ito na lang yung nilagay namin. Tinurog lang din namin to, tapos inilagay namin dyan sa ibabaw. Meron ngang batang nag-aabang dito sa gilid. Parang gusto lang niyang kainin itong chocolate. Pero sabi, ayaw daw niya. Finally, ito nga at tapos na ang ating banoffee pie. And pwede nyo na itong gawin ngayon pagkapanood nyo ng video. Pwede pa itong ihabol for Noche Buena. Pero siguro itong ginawa namin hindi naaabot ng Christmas. Nilagay na muna namin itong banoffee pie sa fridge, tapos after 1 hour is pwede na namin kainin.